Gandang oras mga card lover, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito'y napakagandang conspiracy theory ng ating mga netizens na binigyan ng paliwanag ng ating ka-vlogger. Walang iba kundi ang PMC Pinoy Mystery Channel. Kudos kay PMC. Maraming salamat sa ating video na hiniram. At ito, mag-umpisa tayo sa video clip galing sa UNTV. Ito yung mga bagong ngayon bagong nakalap na mga chismis tungkol sa itong di umano'y paglundag ni Cabral. Pero ang lumutang ngayon ay parang hindi pala si Cabral ang gustong lumundag siya, di ba? At hindi rin si Cabral ang nagmungkahi na doon siya magpapahangin sa masikip na daan. Two-way lanes lang yun eh. Yung sa Tuba, two-way lanes lang yun, at hindi maganda yun. Kasi nga noong umaga ay pinaalis sila doon ng mga pulis kasi bawal doon mag-standby. Bakit doon siya mag-standby, di ba? Kaya maraming nagsabi na sinadyang hinatid ito ng driver doon. At nakita niyo, di ba? Ay ang utos pala ni Cabral ay magpatubil siya magpaano siya, refuel ng sasakyan. Hindi pala naka-standby lang siya doon sa unahan sa may gasoline station at hindi siya nagpagasolina, at tinatanaw niya lang si Cabral kung anong mangyari. Kaya di ba mga kababayan, bakit tinitingnan niya lang hanggang sa mahulog, tapos sabihin niya hindi niya nakita, klarong-klaro pala niya Kaya ito yung testigo itong mama na ito na may-ari ng gasoline station. So atin na pakinggan ang kanyang sinabi. Sigarilyo. Natambay lang talaga siya dyan. Sigarilyo. Natambay lang talaga siya dyan. Natambay lang siya dyan sa bandarian. Na hinihintay siguro yung oras kung kailan babalikan yung si Ma'am Cabral. Ayon sa mga residenteng nakasaksi dito sa bahaging ito ng Cannon Road nakaparada ang sasakyan ng driver ni former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. At kung titignan mula sa pwesto ko kung saan ako nakatayo ngayon, malinaw na tanaw ang konkretong harang na yon, ang lugar kung saan sinasabing umupo si Undersecretary Okay, so Cabral bago mangyari ang insidente. Okay. Ito raw yung balikan muna sandali natin nang yung hindi na niya makita si Cabral sa lugar kung saan ito. Ito, diyan lang nakaupo si Cabral. Ang lapit-lapit lang pala niyan, nasa 60 meters lang yan bakit naka-standby diyan ang driver? Diba, bakit tinatanaw niya si Cabral? Ang utos sa kanya, magpa-refuel siya Pero hindi siya nagpa-refuel sa istasyon dito sa tinatambayan niya. At bakit ang tagal-tagal niyang bumalik? Binalikan niya, nahulog na Sigurado nakikita niya na nahulog yun. And then pagsilip niya doon na nangingisay pa, ay hindi niya kinuha. Pagkos bumalik siya sa hotel at sinigurado niya na madilim na, di ba? Kaya maraming haka-haka dito ngayon na lumabas na parang may foul play. At sino bang nag-utos sa driver para gawin niya yon? Well, napakalaking pera ang involved yan Kapag mayroong nag-utos, siguradong milyonaryo itong driver na to. Kasi siya yung naghatid sa huling hantungan Siya yung nag-suggest na doon ka ma'am uupo dahil presko dyan. Wala na sa matinong isip si Cabral Kasi nag-hallucinate na, umiinom na siya ng mga gamot. Nag-hallucinate na siya, sobrang stress. Kaya kung sabihin ng driver na diyan ka ma'am uupo, presko dyan uupo ma'am, o diba, nag-hallucinate na ibang kapaningin ni Cabral hindi malalim yung bangin, baka akala niya swimming pool yung nasa baba kasi nag-hallucinate na nga dahil sa may mga gamot na ininom, mga kababayan. Okay, so patuloy tayo sa video courtesy ng UNTV. Bago mangyari ang insidente. Ito raw yung sandali nang hindi na niya makita si Cabral sa lugar kung saan ito nagpaiwan. Sa inventory sheet naman ng NBI sa mga items na nakuha sa hotel room ni Cabral, nakalagay na may nakuhang iba't ibang klase ng gamot.
Kabilang dyan ang isang prescription medicine laban sa insomnia, meron ding sleeping aid supplements. May nakuha ring isang uri ng antidepressant at antipsychotic medication. May na-recover din na 13 pulgadang kutsilyo Okay, mula sa so, kwarto bukod pa sa mga damit itong mga at iba pang nakikita kagamitan. sa hotel, Nauna nang sinabi na marami ang nagsabi na ang driver na daw ang naglagay niyan. Kasi bakit ikinalat doon? Parang sinadya na ikinalat yung mga ebidensya eh. Bakit magdala ng mahabang kutsilyo si Cabral? Pwede naman magdala yan ng baril. Bakit kutsilyo pa? Di ba? Isa ang kaya kinuha na kusina yung kutsilyo, no? Para sabihin na baliw, di ba? At yung ibang mga ano diyan, mga gamot ay pwedeng planted na lang yan eh, para sabihin na nababaliw si Cabral kaya lumundag. Kaya walang kaso ang driver, di ba? Pero unang ano diyan ay polygraph test ang driver eh. Iwan ko lang kung lie detector test yun, polygraph test. Dapat i-polygraph, lie detector talaga yan. Kasi kahina-hinala eh. Nang pumunta siya doon, alas 3, alas 4, kitang-kita mo pa yung babae. Bakit hindi niya makita? Nandyan lang eh. Sa baba, di ba? Tapos bumalik daw siya sa hotel. Pagbalik niya, gabi na. Isinadya niya, di ba? Makikita naman yun eh. Kahit nga, siguro isang bote, makikita mo sa 30 meters, kung 30 meters man talaga yun, ay makikita mong tao sa baba eh. Kasi hapon pa, bandang hapon pa yun, alas 3, alas 4. Kung nangyari yun alas 7 ng gabi, hindi mo na talaga makikita. Kaya nagsinungaling ang driver sa palagay ko. Ngayon, ito atin na pakinggan naman ang isang version ni Pinoy Mystery Channel. Magaling na vlogger to si Pinoy Mystery Channel kaya idol ko to, mga kababayan. Magaling gumawa ng ano to. Kaya ito atin pakinggan ang findings ng Pinoy Mystery Channel. sa isang uri ng gamot kontra depresyon. At ayon sa otoridad, walang sala si Hernandez at tugma ang lahat ng salaysay. O ayan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na kung susuriin ng mabuti ang kwento ng driver hinggil sa pagkamatay ng kanyang amo, maraming lalabas na red butas, flags. Mayroong mga naniniwala at marami Totoo din ba? namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? At mukha nga namang tumpak ang pinahayag ng driver hinggil dito. Subalit kung kukolektahin ang mga CCTV footage at panayam sa mga saksi, malinaw na maraming hindi tugma. Mga 1:20, nakuha na ng pagpasok ni Hernandez sa kanyang hotel room. Tapos sa timestamp na 2:47, higit sa isang oras ang diferensya ay makikita nung kumatok si Cabral sa kwarto ng kanyang driver at bumuka sa kanya ang pinto. Hindi binanggit kung gaano katagal silang dalawa sa loob at walang detalye kung bakit pumasok sa room ng kanyang driver si Catalina. Ayon sa ulat, makalipas lang ang ilang minuto, nag-drive na sila palabas, nakuha sa CCTV. Ayan, so Bumaba meron muli akong sila ng napanood mga na 2:30 at nakarating ng mga alas 3. Isang ano dyan yung pagpasok ni Cabral sa room ng driver ay umabot daw yun ng nasa 30 minutes. So matagal, di ba? Ano bang pinag-usapan doon sa loob? Maraming nagsasabi na basta driver, sweet lover eh. Di ba? Nangyayari yan eh. Kahit mahirap lang yung driver, kasi yung driver ang palaging kasama ng ano eh, di ba? Kaya yung babae ay nahuhulog sa driver kahit nagwapo yung asawa ng babae. Kasi yung asawa walang time, ang driver araw-araw sinundo eh, hatid sundo eh. Kaya siyempre, driver sweet lover. So ito na, bumalik sila sa bangin. Ito yung taas ng ano eh, lalim eh. Nasa 25 to 30 meters daw yan. Noong umaga ay pinaalis sila dyan ng pulis. Dahil bawal, nakaupo sila dyan eh. Marami ang nagsabi na yung driver daw ang nagsuggest
na dito magpahangin si Cabral. Bakit diyan dinadala ng driver? Bakit diyan dinadala? Di ba? Kasi bangin. Kung makatulog yun, di ba? Dahil umiinom yun ng mga pampatulog, umiinom ng mga sedatives, ng droga na nakakaano, di ba? Nakakahilo. Mahuhulog talaga diyan. Ano bang motibo ng driver? Bakit gusto niyang mahulog si Cabral? Well, diyan na yung papasok yung merong nag-utos. Kapag milyon-milyon na ang milyon-milyon na yung pinag-usapan na talagang ang utak ng tao ay mapasukan ng demonyo. Kaya ito yung mga lang to mga teorya lang to ng ating mga netizens na dapat daw imbestigahan talaga ang driver dahil maraming red flag, sabi ni bakit hindi niya nakita si Cabral ng alas 4 ang liwanag-liwanag pa, di ba? Kahit nga sapatos mahulog diyan, makikita mo ayan kahit bato nga na maliit makikita ko Tao pa kaya, di ba? Tao sagrado yan, makikita yan. Kaya marami ang nagsabi na nakita yun ng driver pero nagbaliwala lang siya kasi kapag mawala si Cabral ay automatic mayaman yung driver kasi merong kausap. Yun ang hindi akong nagsabi niya na yan ay mga sinabi ng mga netizens at binigyan ko lang ng reaksyon. Okay, patuloy tayo kay PMC. Kung saan nagpaiwan na naman si Cabral, umupo siya sa isang concrete block sa tabi lang ng... Kung saan nagpaiwan na naman si Cabral, umupo siya sa isang concrete block sa tabi lang ng kalsada habang masayang nagse-selfie pa ang driver nito. Balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinilip ko yung baba, hindi ko naman po makita. Aba, talagang sinungaling. Hindi daw niya makita yung babae. Alas 4 pa yun Alas 3 nang umupo doon si Cabral. So, siguro nangyari yun, mga 3:30. Tapos bakit hindi niya makita ang laki-laki ng tao? Sapatos nga, makikita At isa pa, bakit nag-selfie siya na talagang sinadya ng driver na maisama sa selfie si Cabral? Para ba ebidensya na nandun talaga si Cabral nakaupo at wala siyang kinalaman, di ba? Parang inano niya lahat naka premeditated na parang nakaplano Yung mga ebidensya doon sa kwarto ay nagkalat bakit magkalat? Bakit magkalat? Wala namang nag-aaway doon sa kwarto. Di ba? Meron pang mahabang kutsilyo. Ni Cabral yung mahabang kutsilyo? At saka hindi magpatiwakal si Cabral dahil nga yung niya, yung bag niya may mga laman na mga gamot. Merong gamot na psychotic drugs, ibig sabihin may sira na sa ulo. Merong gamot na sedative, pampatulog dahil hindi nakakatulog. Di ba? Meron pang prescription drug. Ewan ko kung anong prescription yon. Kaya ayaw ni Cabral na lumundag. Siguro, kung walang nagtulak sa kanya, ay nahilo siya dahil sa mga gamot, nahulog siya doon sa bangin. Kaya sa kakapahangin niya ay nahulog siya. Una ulo. Ibig sabihin, wala siyang kontrol na iglip, nakaganon. Nahulog, una ulo. Kaya nabasag yung bungo. Okay, balik tayo kay PMC, Pinoy Mystery Channel. Umikot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang dumaan na babae. Umikot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang Sinungaling dumaan na ka. babae, wala nang daw po. Tapos bumalik po rin ako para silipin. Talagang wala po. Umakyat po ako sa may Bagyule. Sa hotel. Sinungaling Sa talaga hotel, dahil wala pumunta nang namin pampasahiro nga siniksikan jeep na natin, jeepney yung doon Anong receptionist, sasakyan ni Cabral wala na naman daw makarating po. sa hotel? Sentido ko mo naman gagamitin, di ba? Common sense lang Bakit pupunta makauwi sa hotel si Cabral? Walang sasakyan Walang dumadaan dyan na pampasahiro, lahat private
Kaya, maling-mali itong mga sinabi ng gwardiya na binalikan niya sa hotel, baka nandun. Hindi pwedeng nandun. Dahil nga inutusan lang siya na magasolina ka muna, balik ka pagkatapos. Pero anong ginawa niya? Bumalik siya bandang hapon na Mga 3 oras yata ang nakalipas. Siyempre nakatulog na doon si Cabral, nahulog na yun. Kaya bakit hindi nagbigay ng proteksyon ng driver? Dahil meron kausap ang driver na okay, gawin mo to, patulogin mo doon, painumin mo ng prescription drugs niya para mahulog doon sa bangin, makatulog. Kung inaantok yun at nakatulog, di ba hulog talaga yun, mga kababayan. Akin lang binigyan ng reaksyon ang sabi ng mga netizens at ang sabi ni PMC. Okay, so yun din yung ano ko na hindi inosente itong driver na to. Merong alam to sa mga nangyayari at baka mas malalim pa ang dahilan kaysa ating iniisip. Tapos balik na ulit po ako dito sa may Cannon Road para hanapin. Kaya lang. Doon. Tapos balik na ulit po ako dito sa may Cannon Road Gabi. para hanapin. Kaya lang, gabi na po, hindi ko na masyadong makikita yung hindi ko kabisado yung daan. Nagpatulong na po ako sa mga pulis. Sa sumunod na pahayag, sinabi ni Hernandez na pagbalik niya ng mga 1 hour, wala na doon si Cathy. Sa isa pang panayam, binanggit ng mga bandang alas 4:30, nagpasya siya na balikan si Cabral. Mga alas 5 ng hapon walang nadatna ng driver sa lugar. Bumalik siya at sinilit niya yung ibaba ng bangin, pero wala naman daw siyang nakita. Tapos ay umikot-ikot ito at nagbaka sakaling nandoon lamang ang kanyang amo. Nagtanong siya sa mga taga roon kung may nakita silang babaeng mag-isang naglalakad, pero wala. Bumalik ito sa hotel at tinanong yung receptionist, pero wala naman daw doon. Sa unang tingin ay mukhang wala namang kakaiba sa Okay, kwento. sandali lang Subalit kung pakikinggan muli, mga ito guard lover. ay kahina-hinala. Yung pagbalik ng driver doon sa hotel nung hapon, sabi nung ibang vlogger ay pumasok daw ito sa kwarto ni nakuha daw sa CCTV, pumasok sa kwarto ni Cabral. Ano bang ginawa ng driver sa kwarto ni Cabral? Kasi dala-dala ni Cabral yung shoulder bag, ay dala-dala ng driver yung shoulder bag ni Cabral nung pumasok muli siya sa kanyang room. Yun yung nasabi ng mga netizens na bakit dala-dala ng driver yung shoulder bag na puti ni Cabral, bakit dala ng driver nang bumalik doon sa hotel? Di ba? Ibig sabihin, pumasok ang driver doon sa room ni Cabral. Doon niya nakuha siguro yung shoulder bag. O hindi natin alam kung saan niya nakuha. Di ba? Baka naiwan sa sasakyan nang magpahangin si Cabral. Pero kaduda-duda talaga. Makikita mo naman sa baba yung kahit isang sapatos lang mahulog doon, makikita mo Kasi malinis ang baba, malalaking bato. Nakikita nyo naman sa picture, di ba? So, klarong-klaro. Nung pagdating lang ng mga pulis, alas 6 na kasi yun, alas 7, medyo madilim na. Kaya nagdala na sila ng mga flashlight. Pero nung bandang alas 4, alas 5, klarong-klaro pa yan. Kaya sinungaling ang driver na to. Sinungaling siya. Okay, balik tayo kay PMC. Pinoy Mystery Channel. Sinabi ni Hernandez na mga 1 hour nung bumalik siya, wala na sa pwesto ang kanyang amo. Sinabi ni Hernandez na mga 1 hour nung bumalik siya, wala na sa pwesto ang kanyang amo. Pero ayon sa ilang residente na nakatira malapit lang sa gasolinahan, na napansin nilang nanatili ang driver sa sasakyan ng mahigit isang oras at bumili pa nga ito ng sigarilyo. Ikinuwento ni Mang Arnulfo, may-ari ng gasolinahan, Obo. na nasa line of sight lang pala si Cabral. At itinuro Ayan, na mga so, 40 metro lang ang akala layo ko nito. 100 meters. At kita, 40 mula sa kanyang meters lang gasolinahan pala yung ang pinag-uupuan ng distansya, dating lang yan. Yusek. Talagang kita-kita niya at bakit ibis na doon siya tatabi kay Cabral, bakit dumidistansya siya? Bakit lumayo siya at bakit doon siya nakaparada sa kitang-kita si Cabral? Ibig sabihin, nagmamanman siya. Ang driver nagmamanman kung mahulog na si Cabral o hindi pa. Kaya sino bang nag-utos sa driver na sige dalhin mo doon sa bangin para mahulog? Di ba? Kasi alam ng driver na antukin yan Kasi umiinom ng mga gamot.
Ngayon, ang mga testimonya ng driver, yung mga sinasabi niya ay lahat may butas. Sabi niya hindi niya nakikita, alas 4 pa ng hapon eh. Klarong-klaro yung bangin eh. Di ba mga kababayan? Klarong-klaro yung bangin. O, tingnan nga natin yung bangin. Ang linis-linis eh. Ayan o. Makikita mo naman pagbagsak doon sa baba. Makikita mo. Siyempre ang mga kahoy dito, maliliit lang yan. Masisilip mo yan eh. Sa baba, malinis. Malaking bato nga yung nilagpakan niya eh. Tapos hindi makikita. Talagang sinungaling. At bakit bumalik pa siya sa hotel para maglagay ng mga ebidensya doon? Bakit bumalik pa siya doon, di ba? At saka bakit gabi niya nang sinabi niya sa pulis, pwede namang sabihin niya nung alas 5 pa. Bakit hinintay niya na didilim? So mayroong tinatago ang driver sa palagay ko. At yan din yung mga sabi ng netizens. Kaya tayo nag-react na medyo meron ngang red flags, di ba? Merong red flags. Ano masasabi niyo dito mga kababayan, mga car lovers, angkol sa mga reaksyon ng netizens dito sa driver? Pag-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpaalam na. At sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na yan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Love and peace.